Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Chika og advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana. Mayong adlaw sa ato mga tigpaminaw, udto na sad, ting paniudto na. Kaon samtang naminaw sa labing init nga episode sa Chika ug Advokasya. Sa matag pulong nga malito, kadunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga tumasugdan, adunay advokasya nga mapaligon. Mayong adlaw kanatong tanan ug welcome once again sa Chika ug Advokasya. Sa dili pa natusugdan ng exciting at chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga may nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. First, 98.1 DYPS BT Radio diha sa Municipality of Tuburan. 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Daghang kay salamat sa itong mga hookup stations ug amping kamo kanunay.
Mga kabantay karong adlaw usa ka dako nga dungog tungod kay kauban nato ang usa ka leader nga naa sa atubangan sa pagpakigbatok sa gidili nga droga ug sa pagpatunhay sa kalinaw sa ato komunidad. Siya ang head sa City Substance Abuse Prevention Office kon COSAP nga walay kapoy sa paggiya sa ato mga kaigsuunan balik sa saktong dalan. Atong paminaw ng iyang mga plano, advokasya ug mga updates alang sa mas luwas nga sugbo. Atong sugaton uban sa dakong paghangop ang COSAP head Sir Greg Rodriguez. Mayong udto sir ug welcome sa Chika ug Advokasya. Imong mic sir. Okay. Mayong utos sa tanan. Cons Grace Bakero, mayong uto po. Yes, mayong udto sir. So gikan pa ka sa City Hall sir. Yes, actually our office is located sa Cebu City Health Office. Okay. So, Kang nasa karaan ground pag gid gihapon no. Actually, naami sa ground floor karon. Ang previously, ang office is na sa second floor Second sa una. floor. Yes, karon na nami sa ground floor. Yes, kay makainomdom ko before, ang COSAP na office, second floor, tapat sa amo ang opisina sa Barangay Councilors League of the Philippines. Yes po. No, katong time si kuan pa to. Alice Utlang, no, katong wala pa siya nag-vet. So karong adlaw natay question of the day. So Sir Greg, kaning question di ay sir, gikan ni sa ato ang mga followers and subscribers. So pag-post na ko nga ikaw ang guest, no, taga COSAP, nada yung ni message about sa question of the day. So muna ang pangutana sir, daghan ang nahadlok sa garbo o stigma nga mapilit sa ilang pamilya kung sila musud sa rehab. Unsa ang mensahe sa COSAP aron usbon kining mentalidad sa publiko? But kana nga question, unya pa na natutubagon at the end of our show. Okay. So karon tungura sir no, ato sugdan nga ato ang segment number 1. First question nato Sir Greg, kumusta ang inyong dagan sa trabaho karon? Ilabi na nga bag-o lang na human ang dako nga selebrasyon sa idadait sa Plaza Sugbo. Yes, Cons. Last Friday, successful kaya atong mga activities, no? We are celebrating the International Day of Anti-Drug Abuse and Illicit Trafficking. We are proud, Cons, no? Kay that was the first activity sa Cebu City nga sa ulog yun siya sa celebration sa Aida Dait. Wow. Unsa siya pag-mention sir? Aida Dait? Aida Dait, International Day of Anti-Drugs Abuse and Illicit Trafficking. Aida Dait kay So, international. yeah. Okay. Dako kayo ang garbo sa Cebu City nga sa niaging Aida Dait celebration. 41 no out of 80 barangays ang opisyal nga nadeklarar. Sakto ba ko, sir? Yes, that's true. Oh, Cons. nadeklarar nga drug cleared. No, Sir Greg, unsa man ang mga proseso o parameters nga giagian ni ining mga barangaya, una sila nahatagan ni ining maong status nga drug cleared na sila. So, dagan kayo mga parameters na to, Cons, no? Sige, sir. Iato daw nang itag sa tagsa, sir. Kung itag-sa maabtan siguro, maabtan Kuwang siguro madyatang to oras. sa oras, no? So, Mga kuan na, sir, basic requirements, Yes, no? Unsay mga gipangbuhat nila. okay, ang basic requirements lang god sa atong drug clearing program is the accountability, no? Accountability of the community, especially sa atong barangays. And one of the reason nga ma-drug cleared atong barangay is one is of course kaning ginatawag na wala siya drug den. Okay. Okay, And- dako po ng kasuha. Oy, mas dako pa na sa pushing. Yes, sir. Pusher, user, kung drug den sa inong area, no? Sunod, sir. Yes, ang second is ang ginatawag na to na Cons, no, person who use drugs, no, Okay. PWOODs, no. P-Woods. So are they all accounted, no? So magsugod ta sa mga user, no, naa siya yung mga second is naa siya yung mga pusher, no. So accounted sila pinaagi sa atong ginatawag na certified BADAC watch list. Badak meaning Barangay Anti-Drug Abuse Council, no? Para Yes. sa kasayuran sa kadaghanan. Yes. So certified means kana siya nga kanang listahan dili siya nga kanang gituma-tugma siguro, no, kanang
gi-certified na sa atong pinaagi sa atong mga ahensya no sa gobyerno like sa PNP and of course sa atong Philippine Drug Enforcement PDEA. Agency. Yes, cons. So one of the parameters cons is mao lagi ni ang atong sa misconception about sa drug clearing no. We are not drug free no. So ang atong ginatawag is drug cleared. Drug clear. Ah, Ba sila ino nagsabot ang drug free ba? Free ang drug anong barangay? so wala siya drug free no, drug cleared Drug barangay. clear. So ato lang ang usabon. Now dagan kayo manggod nga kanang comments regarding sa tong community nga dili sila mutuo sa isa ka barangay nga drug cleared kay because naa pa mangyapon of course makita mangyana to ang droga sa komunidad na especially kaning naa sa kanang ginatawag natong drug infested gyud nga mga Yes. community. So kabalo naman siguro ta sa Cebu City. I Oo. will not mention Ideya lang. sa ang iyang answer. Yung Iyang acronym. Yeah, that's true. So mao na siya no, dili gid siya. Pero ang both pasabot mo sa drug cleared barangay is accountable lang ang katong naa sa watch list. Okay. And the third one is of course na ay gibuhat atong komunidad Yes. regarding sa prevention, no, advocacy, no. And the fourth one is niagi ba ni siya og kanang intervention ang ato mga naa sa listahan, no. So mao na siyang of course dagan pa man siya sa parameters, no. Now, we are hoping siguro, no. Dili man gyud nato makuha tanan ang atong barangays kay dagan-dagan ba 80. Yes, di jud dagan kita gi kinadaghanan sir. Daghan. Like sa Mandawi, gamay raman sila. Sa 27 barangays only ang Mandawi. Kita mo'y pinakadaghan. But ato lang paningawaon nga matuman ang atong kay sa atong parte sa atong ginatawag nga mandate sa atong opisina is we are not law enforcement, no, we are prevention advocacy. So we are the one addressing the root cause of course the The use of drugs. use of drugs, no. So mao na nga atong advokasya sa atong opisina. Oh, nindot ko ayo no nya. Napag ito ingon si Mayor Nestor Archival no ni sa ato siya na mohatag og 100,000 cash incentive og dugang na fuel allowance para sa matag drug cleared barangay. Unsa kadako ang tabang niini aron ma-motivate sir ang ubang mga nabilin na barangays, ang 39 barangays kinabilin. Dako kanig tabang kani nga incentive para ma-motivate sila? Actually kulang ra na, no. Kula tinuod oy. Kulang. But in some reason so naagi tay panghatag tungod sa kadagan siguro cons, no, Correct, sa correct. atong barangays we're na okay ra siguro kung 20 ka barangays balag 500,000 siguro atong But ang atong goal is ang 80 gid, di ba? 80 gid ka barangay ma-declare gid atong drug clear. So cons I will mention na lang nino. Last Friday naghatag ta og kanang incentive sa atong 8 ka barangays. Wow! Unsa man ni sir, ato daw i-mention kay shout out to Scap. Dili na ko memorize no ang mga barangay. No, but ang 8 is ready na ang Ilang cheque? cheque. Sana all. Pwede na nila makuha sa City Treasurer Office karon adlaw. Pero 8 pa ka barangay, sir. Kana na lang 8 cons ang money remaining sa 41. So nahatag na gyud ang uban. Yes. Remaining naminor ba na to si Konsihal, Kapitan Konsihal Yulandito Kagang, Kap Cons Dodong. Basi ka pila basag pardo ani. Nakuha na ninyo? Kung wala pa kuhaan ninyo. Sige. Kung appeal mo sa 41. So Wala ka nindot, oy. Yes. Naapod katong atong ginatawag konsyal na kanabitang retention of drug cleared barangays. Okay. Kato ng mga na-declare na, yan dapat i-retain nila nga drug cleared gyapon sila. Yes. Na Sakto ba? sila'y madawat konsihal o 50, no? 50,000. Kay na-maintain nila nga drug cleared gyud sila. Yes, konsihal. So, Maud na. No. so tagaan gyud Now sila. I get it. I think every year, no? Pwede every year man god ang atong audit sa kanang retention, no?
So, Di ka mo mapurdo na 50 kada tuig nga what if ang 80 ka barangay madrag clear dapat tay gyud. Pero may rasad uy, happy problem na sir, pagitaan na natong pagya sa tag 50,000. yes. Sir, unsa ang tahas o papel sa ato ang mga badak? Kaya na-mention naman nato ganina, no? Barangay Anti-Drug Abuse Council, unsay papel sa ato mga kabarangayan, sir, niining kalampusan o giunsa sila pag-agak sa kusap? Okay. I would like to mention na lang mo, Cons, no, na I would like to thank you sa mga barangays, no? Yes. For the last week nga activity sa Ida Dait, they support us, no? Nagsuporta sila pinaagi sa activity nila sa barangay, no? Some of the barangays nag-drug symposium sila. Bito, important kay na, uy, na dapat ang atoang participants, kuan gyud lain-lain na sektor. Yes. Di lang kay ma-focus ta in one sector ba, like, batanunan lang. Yes. Ang uban galing mga katong ilang target nga mga participants katong mga parents. Yes, oo. Kay mo magyud na sila kita biyag ginikanan no, kita biyag pinakauna gyud nga mugiya sa atong mga anak inigawasan nila sa balay diha nang kita nagkatag no. Sir, isip mga opisyal sa barangay unsa ang inyong mensahe o inyong directives alang sa mga badak members no or badak council aron mas paspas o mas mahimong transparent ang pag-ila o pagtabang sa mga naa sa watch list. Okay. So mo na siya pinaagi gyapon sa atong ayon siya konsehal no. Pinaagi sa Philippine National Police no. Magpadayon gyapon ang atong inisyatiba nga naagyapon ng home visitation no. Home visitation of course katong sa mga PWOODs nato sa mga barangays kung kumusta na sila. Hasta to mga ni-graduate sir, inyo to bisitaon pod. Yes, kay mo lagi na ang programa nato burag nabutang na no, burag nabutang sa compliance. Mga pangutana nato konsehal, what's next? Yes. So unsay buhaton nato? Sir, napoy pangutana sir, diri ay. Kanang sana ang kaning mga mobisita konsehal kanang mo mag-uniform sad ni sila mura nagtukhang. Sama ni mo na diri sir masaha sir. Ingon siya mag-uniform sad na sila mura gitukhang mag-uniform pud mo sir o ang PDEA? Actually ang PNP ra ang mag-uniform, no? Kay naagi mo dapat kuyog police sir. Yes, kay that is part of their function. No, in terms sa kanang home visitation together with the barangay officials or barangay employees or tanods and of course naapod ang atong staff sa atong COSAP konsehal. So, katong mga naminaw ba nga bisitahon mo, ay sa mga kakurat nga na pulis, uy, apil man na silang trabaho. O, compliance po na nila. Yes. Ingon si Kap Dudong Kagang. Unsay kuhaon, uy. Katong 41 barangays, Kapcons, Dudong Kagang, na ay incentive nga 100,000. Katong walo. Yes, na ay remaining 8. So, ato to kuhaon sa City Treasurer's Office. Kung apil mo sa 41. Kung wala, huway. Sunod na lang po tuig. Okay? Yes. So, Sir Greg, unsa nga matang sa suporta like financial, facility or training ang kikinahanglan karon sa COSAP gikan sa City Council ug sa mga barangay aron mas mapalapdan ang inyong mga advokasya diha sa COSAP karon? Yes, salamat na sa pangutan na konsehal, no. So ang direction karon sa atong Cebu City is empowerment of our barangays, no, in terms of referral to treatment, intervention, no, and of course ato silang i-capacity building, no. So empowerment means ato na siyang gibuhat nga to make their own or what you call ownership of their program. Beto. So ang mga community-based drug rehabilitation program, sir, no? Yeah, the barangay must be the owner of the intervention or the program they're doing. Kaya ang among goal mangguna na konsehal is to make self-reliant and self-policing, no? Bito. Means of course kung you're the ownership of the program, every year kung sa imong ganahan nga i-polish nga program,
pwede ra gid ka mo. Bitaw. So mo na nga mong goal sa so naamo na siya nasugdan konsehal. So pinaagi sa atong mga training, no, sa atong mga ginatawag nga interventionist sa atong barangay. So and I think last year lang yun to, mga December. I think we have done our training for the community-based rehabilitation program. Oh, So, nice. pwede na sila December last year mo nag-start, sir. Yes. And then, karon lang lately, kay mo guna mong mandate karon konsehal, no? To empower them. So, kami ang mohatag og kanang training, no? And I think last month, nag-training mi sa mga God Focal. God focus. Ang among gihatag nga intervention or training is kaning ginatawag natong SBIRT training, no? Unsa to, sir? SBIRT. Birth? Yeah, ang meaning sa SBIRT is Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment. So kung unsa ang naa sa sulod sa training, so sila is makapacity to handle the screening. So pwede sila mag-screen in regards to mental health problem, no? Screening on the substance abuse, no? Using the alcohol, smoking, substance involvement screening test, and of course we capacitate pod na itong mga God Focal sa itong ginatawag nga CRAFN, no? Ang CRAFN is a tool nga mo na siya mo screen sa atong mga minors. Okay. Nice. Ay, no? Ako ganambi ako mo ater ging ana, sir. So Pwede na whatever. pod mi mo apil mga kusihal. Yes. Sus kibawaan pa ni apil gyud ako ato. Okay, wala pa kayo sila. I mean, ang atong karon nga year, we hopefully nga maka-request pud ta balik, no? Kaya ang atong na-train siguro, I think Wa pa kaabot 80. wala pa ka 80 kay ang uban wala mo to nga. Kano saan na, sir? Last month. Last month. Kisa man na bigato i-shout out. Chara. There are I think 74. 74 Ah, of them. So out of 80. 85. Nganong 85, sir? Ang participants. Na may mabagsak. Mao di ay. Ingon ana di ay no. Naman siya kanang ginatawag nga Na ako pre-test dahil and post-test exam. Post-test di ay. Dapat maminaw gid ay no kay para makatubag. Ang atong mga trainers mga konsehal is really taga Department of Health. Okay ka. Hinindot oy. Ganan ko mo tadi ginana paghimo po ng programa, sir, para sa mga kusihal. Muna cons kay whatever kung naay mo duol sa imo nga magdala sa ilang kanang anak, mga minor de edad, pwede na nimo i-screen, no? Pinaagi sa katong gi-training na to nga craft Dito. Dapat i-capacitate sa mga kusihal anak kay pito baya mi no. Na kami ginausap dapat frontline no at kuyog sa mga God Focal. Sir, sa dili pa ta mo commercial ato ning basahon ang kani nga message diri why jet lag cons. Why jet lag? Uy, mo pa pagabot na mo gikan sa liga ng mga barangay dito sa World Trade Center no. Shout out sa mga taga-barangay Basak Pardo nga ni-attend sa General Assembly kagahapon adlaw sa World Trade Center. Thank you very much. Kapitan Konsehal Franklin Ong o ni Mayor Nestor Archival gikan ni Constayox Limbaga sa Barangay Basak Pardo. Inigbalik na to atong ipadayon ang ato ang giskutan about sa community-based drug rehabilitation programs human aning mubong pahinumdum. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural. Way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lactopafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home.
Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razor, ay sintay kuno anos na akong edad. Yeah. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto-Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Nagkuha na ka? Nag-out na ka? Mayong pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ug Advokasya. No oras tato karon alas 12:37 na sa udto. So katong mga wala gyud nato di nato mabasa ha sa pangluod. Uy, wa gyud tay choice kay 1 hour man gyud atong programa. Kana mapautanan ninyo ni Sir Greg no ato na tumagon later on. Okay? So atong gibiyaan na topic kanina community-based nga drug rehabilitation programs, mga trainings. Nakabasa nakakita giday ko sir katong aging kapihan forum. Nahisgutan ang nagkadako nga demand para sa capacity building mo to gisgutan na to ganina no. Yes. O community based rehab services. Sa pagkakaroon unsa man ang mga kasamtangan nga intervention program sa COSA para sa ato mga PWODs, no, persons who use drugs nga gusto nang mobalik sa sakto nga dalan. Okay, gwapo na nga pangutan na konsehal, no? So, ang atong programa, aside from ang kaning kong COSAP, I don't to, ang kaning COSAP, drug test, kung makuha, no? Ang, siya nga, pag magnaanagay COSAP, konsehal, mag-drug test na dayon, no? bitaw, drug test dayon. So ato na lang na siyang ininayon og kuan kay we're not allowed to have a drug test, no? So one of the program ni Mayor Nestor Archibald is kaning atong ginatawag na Balay Silangan. Yes. Information Center. Nindot ba dito? So as of now, Para marehab mo. so as of now, Konsihal, we already have around 34, no, ka-reformists since nag-start siya sa program. Okay. No? I think it started November. November last year. Last year lang, no? And karon, no, about, I think, ang gipang kuan na po ni Mayor karon is, ang Cebu City is open for the employment opportunity, no? For qualified reformists lang siguro. Bitaw, no? Kaya after nila dito sa Balay Silangan, syempre, inigawas, dapat makontinue gyud nga naa sila employment, Yes. nga matagaan gyud sila livelihood, if ever, kay para di na gyud sila mobalik atong ilang ngit-ngit nga kaagi. No? Naa sila ginatawag nga training sa DMDP, no? Housekeeping kasagara ang dili magutanan man reformist nato konsihal nga ganahan nga mag-training Bitaw, kay of kapuyan course, sila. kapuyan sila then nana sila
panginabuhi pod, na sila ginatawag na karinderya, Bitaw. And Ukay-ukay, sas ukay-ukay. naging kaila des amo ang barangay ay. And some of them nga nag-enroll gyud sa og housekeeping. And then karon bag-o lang gyud sila nakagraduate. Oh, nindot, uy. And one of the ako na lang siya i-mention konsehal, no, and one of the reformists sa Balay Silangan amo lang sang gi-absorb sa COSAP. Very So good. amo lang Nice sang kayo. gipatrabaho. So, and second is natay yung mga ginatawag nga outpatient and aftercare program. So, Okay. maapod tayo ginatawag nga katong mga gipang-refer nat sa ato ang opisina. No? And one of the major program karon ni Mayor Nestor Archibal kani atong ginatawag nga rehabilitation assistance program. So at around since we started this around last November, around I think 80 plus queries going to the office. No? Kay magdala lagi diha kay akong anak. Kanang dako na kay problema sa pamilya, mangawat na, So ato na siyang gitabangan sa atong rehabilitation assistance program. And some of them is kanang libre gyud ang ilang bayronon. So at around mga I think 80% of them libre. Oh, nindot. Okay. So nindot around kayo. mga 20 pod konsehal ako lang na-mention, naka-avail sila og 50% discount sa rehabilitation. Oh, nindot. Kay ingani ba ya nga matang na rehabilitation? Sir, mahal ba ya ni kung ato ka sa private? Sus, amot lang. Private pag konsehal. Private na? Naghatag sila og 50%. Wow! Di po na ito pwede shout out rin, no? Pwede ra Sige, pwede rin may mention, sir. shout out to the owner of the farm, no? Ang Farm Recovery Center sa Farm. Manila. Yeah. Farm Recovery So Center. ang iyang advocacy manggod is there is I don't know nga ganahan lang gyud siya mutabang. No, mutabang kay karon puno kay ang rehabilitation around mga 90. Daghan na, oy. Tungod sa taga Cebu City nga mga constituents, no. And some of them at around mga 22 na konsehal ang nakagraduate sa residential facility. Kung yung anak na binta, daghan kay siya counselor sa sulod, no? Ah, Kanang murag mga murag pinabirta ba? mga recovery coaches na mga Mga recovery coaches ba? So, mo na sila after sa rehabilitation konsehal, mo undergo sila og 18 months nga program sa aftercare sa COSAP. Bitaw. Para di waro na gid sila chance or reason to go back no ing ato nga kaagi nila. No, okay, wa man gyud siya assurance actually konsehal Bitaw. no nga ang atong rehabilitation is ma-okay na ka. So, Bitaw. Naasa toy naapod na sir no nga maski ni graduate na nibalik gihapon. okay na kana siya naay kulang no. Oo. Kulang ang atong reintegration Bitaw. nga plan sa atong pasyente. So sa COSAP konsehal ako lang i-mention okay ra. Yes, yes sir. Sa 18 months nga program moadto siya sa COSAP twice a week Twice a week. para mag-drug test at the same time mag-sessions. Pero wala na ni allowance sir like transpo allowance, ilahan na personal. Wala na siya allowance konsehal. Okay. So Mao dito sa amo mukuot jud si kursihal. So Cons, na palit ko, mga willing man sa complete willing naman po ng mga family no nga mo shoulder sa or Bitaw. support sa atong. So nindot kayo ang atong programa karon sa rehabilitation Correct, aspect. correct. Nya sir, namatigdan sad nato ba nga ang COSAP magpahigayon sad mong mga surprise random drug test no sa mga bus terminal drivers. Apil ba na sa inyo ha? Yes, O mga government employees? actually ang akong kalambigitan na ang programa is ang atong drug test kit. Drug test kit. Yes, and Ah, then ang okay. atong staff to facilitate the drug test kaning ang maghatag bang og drug test nato konsehal ang atong Philippine Drug Enforcement Agency. Okay. So ang role sa COSAP is centered sa drug test kit. Yes. Okay. So by collaboration sa atong PDEA kay naaman sila ginatawag nga laboratory analyst na nga mo verify or mo confirm
So accredited po na sila sa Department of Health mismo. Nya sir, kung unsay may sunod nga lakang if naay ma-screen nga nag-positive siya, like unsa nga matang sa crisis intervention man ang gihatag sa COSAP or or after mag-positive, unsay sunod nga process ana? Yes. After the ma-positive, labi na sa atong kaning government employees, no? So automatic konsehal ang confirmation ana at around di na mo abtan og isa ka semana. Yes, So nana mohatag na ang atong Philippine Drug Enforcement Agency nga kani siya nga urine is confirmed positive. And then later on makabalo atong HR no nga naay positive, and then some of them will undergo the process of intervention sa atong COSAP. And of course before siya ma-intervene, muagi pa siya og drug dependency examination to determine kung unsa ka asa na siya nga level of Unsa kalala iyang pagka-kuan? Yes, konsehal. Iyang pagka-positive. Pero naa pa siya chance sir, na if ever no after the intervention ma-reintegrate siya balik sa iyang trabaho sa City Hall. After the 6 months nga program, 6 months 6 months nga program, pwede siya makabalik, but kanang discretion na sa atong mayor. Bitaw. So, Pero wala gid mo automatic termination. Wala. Or naasad. kani man katong duha man gud ka klase konsehal, no? Kani atong ginatawag nga mga permanent nga employees, no? Or kaning ginatawag nato mga contractual. So katong mga contractual is automatically nga maundang gyud ang iyang employment. Bitaw. Then mo undergo siya. Kaning mga regular, kung ma-rehab siya, mag-file gyud siya og leave. Without pay. Without pay. Okay. Kung napa, Ila man ang sala. yes. Without pay, kung napa siya yung mga leave credits, okay ra. No? So kung wala siya leave credits, so leave without pay gyud. So after 6 months, pwede na siya makabalik, no? Kating atong mga regular. Pero under the Yes. kuan sa mayor, if dawaton pa ba siya? Yes, kay wala na may hold ana. Ang amo lang is to intervention, mahatag lang gid may og intervention. Pero kaning atong ginatawag, gina-mention naman to nimo konsehal, no, katong atong sa mga terminal, katong mga drivers, no, kay of course na positive ang gibuhat ay is gikuha ang ilang mga driver's license. Ano po sila intervention gihapon? Under sa law sa LTO and LTFRB, makuan gud siya. Di na sila ka-drive. Dili na siya ka-drive. Hala, no? So wala Sige lang. wala pa na siya. Ato interviewon sa Yes. LTO bahin ani, no? Sir, na inyo tong nahisgutan kani adto nga kusog ang influence no sa social media ngadto sa mga batan-on karon. Unsa ang mga pamaagi sa COSAP aron gamiton ng social media alang sa positibo nga advokasya ani nga kontra droga? Yes, actually ang among how to address that konsehal, no? Aside from the substance abuse advocacy, amo nagi-integrate ang mental health. Bitaw. So not aside from the mental health, katong nahitabo bitaw sa Tacloban. Yes, katong shooters nga shooting mga incident. minors. I think we are looking forward nga i-appeal na po ng mga bullying. Bitaw. no? Correct. And then kaning kaning ginatawag nato nga mga online game. Bitaw. So- Nga kuan sad kini mga SK nga programa. Nga para dili mas naa sila yung laing ka diversion ba mga batan-on. Di lang masigduwa aning mga si patay-patay ano oy. Patay-patay na games no? Mao na- Online games. Mo na din na ginamalikayan sa atong generation konsehal. Correct. So yes, cons. Karon sir ato sa ning basahon no, shout out ni Letlet Ponce de Leon, Badak Secretary sa Barangay Punta Princesa. Thank you for watching. Lindy Abelia, Federico Peña, Florida. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Cons, unsa nga station maminaw nimo? Like Bantay Radio Cebu ug i-open dito makita nimo. Di ra ka maminaw, makita gyud nimo si Sir Greg Rodriguez and of course yours truly, Grace Baquero. So karon
ato na pa highlight ang multi-agency coordination no ug unsay what lies ahead for Cebu City. So ang pakigbatok no sa illegal nga droga di jud na makaya sa COSAP lang. Sakto, Sir Greg? Yes. Yes, kay unsay ninyo pagtrabaho sir kauban ang PDEA 7, DILG Cebu City ug ang kapulisan aron masiguro nga malungtaro no or sustainable kining inyong mga programa. Yes. Actually, naisgutan na muna during the CADAC meeting because ang COSAP is the focal person. No? So, on one of the resolution we made, konsihal, no, nga mag-create gud mi og technical working group. Sa sectoral aspect includes atong CHED, atong DepEd, and other national kaning agency nga in terms of prevention advocacy. No? And second is naami plano sa multi sector sa atong agency labi na ang kanibitang ginatawag nato nga mga law enforcement. Yes. So I think it would be happen, wala pa ko exact date, August, first week sa August mag-conduct mi og kanang legal education among our PNP personnel, Philippine Drug Enforcement Agency, and other law enforcement konsihal. Yes. Kay nga naman kaning ang ato mga speaker is kaning from the prosecutor office. Bitaw. Kay kani bitaw mga PNP, kani mga law enforcement agencies nato na kinahanglan gid gihapon sila og continuing education. Yes, konsihal. Abogado gani inipasar og bar ana na pa MCLE every year. No na mandatory continuing legal education. Kay mo lagi na no kay naabiat na sa pamalaod mo nang dapat kabaw gitaan ng mga matanga no ma-update ta unsay mga bag-o nga mga memo or mga ordinansahon. No so sir unsa ang kinadak-ang hagit nga giatubang sa COSAP karong tuiga kun itandi sa nangaging mga katuigan. Unsa gikan tuig na nalingkod as head COSAP head sir? August Of last year. Yes, 2025. Hapit ka mag-anniversary di ay. So August. far, sir, sa imong paglingkod sa August, Yes. pila na kahapit ka mo 1 year, sir. Mag 1 year. Oo. Unsay kinadak-an nga challenge kay imong giatubang isip ko sa head? Dako gid nga hagit no kay from the national nagamay ba akong sweldo. Dapat ka mayor. Sana Nagamay akong sweldo niya. Unya dito sa national regular ba ako permanent. Bitaw, no? So anyway, ang atong advocacy mangodo is to make the difference, no. So it's not about the money. Ang ako lang siguro konsihal no nga pagsulod na ko sa COSAP ay gitan-aw na ko ang creation sa COSAP. Ang atong libro sa COSAP kung unsa ni siya ang COSAP. So samtang nagtanaw ko sa COSAP sa creation urag layo raman sa atong sa inyong vision sa COSAP. Sa akong vision. So the first thing we do in the office is we initiate no to develop and adapt a manual of operation. So mga bylaws ninyo. ang manual of operation unsa na atong dapat buhaton, unsa nga programa ang atong dalon, no? Bitaw. And Goal setting gid dayon, sir. yes, okay. Di man ta pwede makapataka og kanang trabaho without any guidelines, no? Correct. So mo na ang one of our best na mo nga initiative. Hapit na mag 1 year, so i-approve na ni Mayor with executive order ang atong opisina nga naa na siya yung manual of operation. Nindot ka. Kay- Pero kanang manual of operation, sir, inyuha na internal. Yes, sa mua na siya unsa nga mga katong gisgutan nato ganina sa unahan, konsihal. So kay ang atong mga opisina manggod sa kaniadto sa Cebu City Government wala po yung mga manops, no. So I think we're good enough to that, no. So and of course there are projects of the mayor ang iyang kung gusto is tangible programs. Yes, bitaw. Muna ako nabatayan po ni Mayor Nestor. So we're creating like moto ang major program ni mayor nga mag-create good nga bigger
balay silangan. So naa na siya balay silangan, ni-mention naman to ni Mayor nga karong third quarter masugda na gyud ang atong balay silangan sa guba. Sa guba. Yeah. Ang kaning existing karon na balay silangan mo ning nasa SRP. Yes, konsehal. Yes. Duol-duol ra sa amo ah. Oh. Karon sir, giun sa pagpahigayon sa COSAP kaning nama may mga awareness campaigns no. Naaba mo ani sa mga tunghaan no, mga eskwelahan or trabahoan aron masiguro nga di makasud ang influence sa illegal drugs labi na jud sa school sir kay di ba naiskutan na to ganina nga about sa Tacloban. Tingon ana, nabatay mga awareness campaigns sud sa ato mga eskwelahan? Yeah, based sa tong data konsehal starting from last year, so around siguro mga 8,153 student or around 50 symposium na atong nahatag no? Okay. Or ginatawag not only drug awareness but amo pong gi-appeal ang katong mga mental na awareness. Yeah, in fact, appeal ang among eskwelahan Punta Princesa Night High School. No, appeal sa inyong program kaning symposium ninyo. So among gi-participants ato kay mga high school. O sa student. night. Okay, important yun kaya nila, no? So ato na siyang i-strengthen siguro konsehal no kay labi na kining atong panghitabo karon sudlan what I mentioned lately katong not only sa mental health katong other forms of gambling no sa online no kay brag as part man gud na siya sa addiction kating atong ginatawag gi-mention nimo ganina nga kaning social media. Correct. No dako kay influence sa mga bata no as a program, as an office nga we are the one nga naami sa grounds no in the community level amo gina siyang ipasugdan no karong third quarter konsehal. Bitaw. Nindot po dito sa guba, sir, kay ilang daan, di naman guba. Nindot Barangay guba. Dapat ilisan na nga sa barangay guba. Uy, Kap Orlan Herrera, masiguro na diha, no? Kap Orlan, ilisan, dapat mag-resolution ka, Kap, ilisan na naman, di na siya guba. Barangay Ayo. Barangay Ayo. Sir, yes. unsa ang vision sa COSAP ubo sa imong pamunuan para sa tibuok tuig sa 2026? No, mag 1 year na ba kay nig-August? Unsay mga innovative responses ang imong giandam alang sa mga bag-ong hagit sa substance abuse? Mao na akong wala pa gid ko kabisita sa atong mga barangay no. So wala pa gid ko kay mahamat sa mga barangay kapitan. So mga ilang kog dispensa kay of course atong opisina wala ba sakyanan no. So Personal ra nimo, sir. Personal na tong sakyanan Pangayo kapitan. lang fuel allowance. Mo pasok ko kapangayo. Anyway, pag-abot siguro sa atong accomplishment, mangayo na ko ni Mayor. Mayor tagay ko Mayor. Yeah, shout out Mayor Nestor Archival. Tagay to fuel allowance si Sir Greg. Uy, pero makaadto siya sa among barangay po. Among badak, Sir Greg, every third Thursday. Yes, 6 third, PM. nakaadto na ka, sir, sa among barangay. So muna konsehal ang ambition is drug resilient no. Community. So muna siya ang among simple ra kayo no. Ato lang yung i-support kung unsa ato mga needed sa community no. Within terms sa capacity building, kay naaman tay mga programa ana. So hopefully we'll keep in touch sa atong opisina kung unsay mga problema and of course mo na ma-spread out ang ginatawag nato kani bitong problem sa stigma. Yes, bitaw tinuod, sir. So na siya misconceptions along our way sa among rehabilitation assistance program nga programa konsehal. Naa nagay mga comorbidity ato mga clients. So 80% of them naanay mental illness. Bitaw. So mo ni ang atong spread out sa community nga ang rehabilitation is dili para sa mga buang. No? Bitaw. Mumagod na misconception no, myth ba myth? Yes. Stereotype na noon. So magulat lang sila siguro kung siya mabuwang ay nila parihab. Napatay. Imbes makorek pa unta,
Di na noon. Sir Greg, last question before ta mag-fast talk, no? Yes. Kuan, sir, naaba ko na yung mga barangay na mga lisod ika-deal. For example, when it comes to badak, when it comes to drug clearing, no, naatay mga barangay diri sa syudad, sir, na di kaayo makikooperate? Actually, salamat nga pangutahan na, Konsyal. Sige, wala. sir, ipalang na niya. Naaman, pero it's not problem to me, no? Dili siya problema sa ato ang opisina, no? Kung naamang galing na ang mga barangay, no? Kay because at the end of the day, ilaman po na, no? Bitaw. So ang ato lang siguro nga we work to those people who work to those barangay nga ganahan nga magpatabang. Willing, Jude. Yes. Bitaw, no, siya muna shout out sa atong mga kabaranggayan diha, no? Sa atong mga opisyales, no? Ato po silang i-welcome sa atong barangay kay Yes. igo naman na sila motabang sad. Og dili ta mohatag og kanang willingness kani sila manguli ra gyud po sila mga ita na sila laing barangay, no? Muna mao nang may pagpaminaw ni Ronald Anthony Librando, attorney. Salamat kay pagpaminaw, attorney 3 sa City Legal Office no former DWOP head. Yes. Sir Greg, natin fast talk, Sir Greg. Tigtanaw ba kag Bunda sa nga Sama. interview? Yes. Natay fast talk, sir. Pwede ni mo dili i-explain. Pwede ra ka diri check to ba niya, di rin mo explain. But if you feel the need to explain, you can do so. Okay? First, lima ra ni sir ay kaguol. Nakura ta sa sungon ni fast talk. Say first question. Surprise drug test or community rehab? Community rehab. Would you want to explain or dili na lang? Dili na. Okay. Unsay mas dakong hagit sa COSAP? Kakuwangan sa pundo o kakuwang sa partisipasyon sa mga barangay? Kakuwangon sa pundo. Bitaw no? Kanang budgetary constraints. Yes. Ikatulong pangutana, ang pag-aadik sa drogas, sala nga angay silutan o sakit nga angay tambalan? Sakit nga ang tambalan. Bitaw no? Kuan po di sila, oy, victims of circumstances ba? Muna Yes. atong tabangan. Oo, dili. Limpyo na ba o drug-free ang Cebu City Hall karon? Dili pa. Dili pa. Okay. Unsa, ikalima, unsa ang mas kikinahanglan sa pagpadagan sa COSAP? Kasing-kasing o disiplina? Kasing-kasing. Di ba? Kasing-kasing. No, thank you kaayo, Sir Greg. Thank And you po, para sa Tons. atong, wa pa tanahuman, sir. man. Napakay-utang na question of the day. Ang question of the day, daghan ang nahadlok sa stigma nga mapilit sa ilang pamilya kung sila musud sa rehab. Yeah. Unsa ang mensahe sa COSAP, isip head sa COSAP, aron usbon kining mentalidad sa publiko? Yes. Okay. Ako lang siya ni-mention, konsihal, no? Last Monday, without kanang wala mi nakabantay, no? Kay we are rescuing, no? Nag-rescue me og patient sa Guadalupe. Okay. And then, because ang mother nangayo og tabang sa atong opisina, and then what mi kabantay nga nabidyuhan di ay. Okay. Nabidyuhan. Na-expose siya sa social media. Ang point nako is, of course, mugawa sa social media, no? And that time, ang among mga empleyado sa COSAP nasamad kay, of course, ang client, ang pasyente, kay naay kutsilyo. Na-violent. Ano siya, violent reaction sa inyong pag-adto? Kuha naman siya kanang wala naman mo puyo sa ilang balay, naglibot na tawagan. Libot suroy ba? Naglibot suroy na lang. So among gi-rescue na lang. So akong kuan lang siguro no nga we are sorry for that kanang issue, no. Wala na mo damha, but ang amo lang tumong og tinguha nga we want the person to be Matabangan siya. matabangan siya. Ang katong nag-rescue po, purot po to sila mga recovery person. Wow. Nga So, among kapag kasabot sila sa sitwasyon. nga mao to among gitabangan po nga giparehab. Okay. Buro bag kanang service work pod nila Bitaw, ba nga murag mutabang pod sila. Return to service. Yeah, return. Natabangan man mo karon, it's your time to pay back, no, pay forward. Kamo na po yung mutabang. Mao to siya. Anyway, ang kuan lang ato is
Of course, ang kusog kayo ang kanibitang ginatawag nga kuan sa social media, no, na Bitaw. mga Grabe comments. yung influence sa social media, sir, eh. Ang uban baya nga katong nakita, nagpasalamat sila nga madala na sa rehab Bitaw. ang isa Kato ka tao. mga nahasol ba? Nahasol unya malipay man pud ta konsehal nga ang ginikanan makatulog na siya og insakto. Bitaw. Nya, the fact na ang ginikan, ang mama mismo mo iningay tabang, meaning di na gina niya matabang. Yeah. O nya, muuli, kay katultol ba ya, no? So may nahinay na konsehal ang atong stigma sa atong community nga Bitaw. atong ikuha ng misconception kay kanibanggong addiction is treatable, no? Bitaw. Kay it is a health. Basta willing lang po magpatambal, sir. Yes, konsehal. It is imong gi-mention na to ganina sa imong pangutana it is a health problem. Correct. So Sakit problema. nga ang tambalan gid siya. Sakit na siya nga. This is not a morality, no? So naapay chance ang atong mga nag-suffer karon sa atong addiction. Ang amo lang hangyo siguro nga anyway kita mga pamilya or mga parents kabaluta sa mga early detection, no? Bitaw. Mailhan mo gina ng mga signs and symptoms. Ang problema mo gud sa pamilya mo kung ato nang kuan sa addiction, mga drugs, dili man na guys gutan sa pamilya. Bitaw. Ato na itago, no? May in denial man gud ang family, sir. Yes. Uban. So naagi chances mga katawan sa Sugbo, no? Nga naapay chance og naamoy opisina nga angay maduulan. Yes, no, atong pangayuan si Sir Greg og final message para sa mga Sugboanon, no, og labi na sa imong opisina, sir. Any last message, final message nimo diri sa atong programa? So nagpasalamat ta ni atong Honorable Mayor, no, sa suporta, no, sa COSAP, no, labi na sa implementation sa atong mga programs. And this is the initiative not only me, no, of course ang akong mga staff pod. Ako sa akong pasalamat tong mga staff, no, kung dili wala sila, no, so dili po nila ko mahimo ang tanan. Correct. Daghang kay salamat, Sir Greg Rodriguez, no, sa mas hayag o kompleto nga impormasyon. Padayon sa pagpanalipod labi na sa mga kabatanunan batok sa substance abuse diri sa Dakbayan. Salamat kayo sa paghahinog oras uban kanamo, Sir Greg. Og before ta mo end sa atong program, shout out ni Konsehal Boyet Navarro diha sa Barangay Basak sa Nicolas. Si Samuel sa Talisay niyo, shout out ko diha. Nindot kayo ang imong programa karon kauban ni Sir Greg para aware ang mga tao about drugs, no? So, thankful kahit na gigahinan kita niya time. And of course, thank you for watching sa konsehal sa Municipality of Bolhoon, Konsehal Rhea May Ambrad. So, daghang kayong salamat sa pag-uban nato karong adlaw. Kay dili lang din hinatapos ang atong advokasya kontra batok droga. Ilabi na kay dako kaayong impact, no, ang presence sa ato ang COSAP, not only the head, but also sa mga kadagkuan, mga staff, mga trabahante sa COSAP, daghang kayong salamat sa inyong serbisyo sa Dakbayan sa Sugbo. O sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw diri sa Chika ug Advokasya. Hinaot nga ang inyong mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo moadto. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radio, sa atong CEO, Ma'am Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa atong Station Manager June Carillo, sa akong partner technician Kinon Siniza, kini si Grace Bakero nga nag-ingon padayon sa pagpagabana. O kini ang Chika o Advokasya, maayong hapon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. 24-hour service, Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities.
simulcasting 3 frequencies on the AM band El Nuevo Bantay Radio El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino